Ayan. Bakit sa akin yan? Teka nga, alis nga muna. Tagal naman yan. Tagal naman yung sisit. Ay, may kikismisin nga ako. Ay, bakal pa. May kikismisin naman ako. Alam mo na, bago dito tayo. May kikismis tayo pa. Ito mga kismasan. Chika. Umpisa na tayo sa chismis chikahan. Nakapagliko ako mga kayo. Naglinis ako ng electric packet. Nakilala ko na kaya nagdali. Nag-ano kayo, maalala ko eh. So, itong lalaking to, katrabaho siya. Katrabaho ko siya. Iba pangalan. Nakalimutan ko sa pangalan nun eh. Hirap kasi yung pangalan niya. Basta tawagan namin. Tawag niya sa akin ate. Ako tawag sa kanya B. Pero ano siya, kahit naman mga katrabaho ko na lalaki, laging tawag ko lagi B. Yun, sabi ko, B, ano, tara papasok na tayo. Sabay tayong lakad. Ganun. Minsan, di ko siya nakakapagsalita kasi wala siyang tahimik. Tahimik siya palagi. Para bang lagi siyang nasa iniisip lagi, na daming, ano, pag tinawag siya, kaya lang siya lalapit ulit. Kaya lang siyang tamad. Siya laging tahimik, sa gilid, nakaupo lang, isip na isip. Di, dahil wala naman makachika, nilapitan ko siya. B, ano nangyari sa'yo? Tayo magsikahan tayo. Sabi niya, ate, okay lang ako. Sabi niya, sabi ko, hindi, ano ba nangyari sa'yo? Ba't lang ano problema? Doon sa napush ko na siya sa kakachika. Yun, hanggang dumating sa time na umamin siya sa akin. Sabi niya, ate, totoo lang, bisexual ako. Sabi niya, bisexual. Sabi ko, okay lang naman yun. Halata ko rin naman sa kanya na, obvious ko naman sa kanya simula umpisa na siya'y babakla-bakla, bisexual siya. Tapos, hindi lang siya nagsasalita sa akin dati. Pero pinaano ko siya. Amen? Yun, di, sabi ko sa kanya, okay naman yung kahit bisexual, hindi naman masama doon. Masaya nga yun para badi-badi tayo eh. Sa line, talagang pagod trabaho kasi kakachika tayo. Kasi may bisexual ka. Tapos yun, sabi niya, ang ano pala, hindi siya makapagsalita kasi hindi alam sa kanila, siya ay bisexual. Hindi sinasabi doon, saka bawal sa pamilya niya na may ganun bakla, boy, bawal. Hindi, kasi ayaw ng nanay, tatay niyang mangyari sa kanyang ganun. Kasi taga-province, pero nagpapasok siya sa mga pinsan niya. Sabi sa parents niya, gusto niya pasyal, kasi nga mga walang pasok. Papasok, graduate, tawag doon. Kung first, basta tulasin ng pasok na, kaya nagbakasyon siya. Yung pala, nakakatrabaho na siya ngayon, kasi nga, nagkatrabaho kami. Pero, sa totoo lang, hindi rin alam ng pinsan niya na, ganun din siya, hindi rin alam. So, nagtrabaho siya na ibang company, hindi kasama ng mga kamag-anak, hindi kasama ng mga pinsan niya. Tapos, yung nagkakilala na yun nga, yung umamin na siya sa akin na siya bisexual, nag-enjoy siya, nag-enjoy na siya ngayon kasi nga nakakachikahan ako, pero kaka-ano kami, tapos nakita niya mga crush niya, lalaki. Pero totoo lang, nagkaroon siya na crush na lalaki o nagiging jowa, meron siya naging jowa din na babae. Pero, may mga types na depende kung sino yung mahalin niya. Parang ganun, kunyari, ang nagustuhan niya ngayon, lalaki sa relasyon niya, pero hindi naman siya, kasi may nakapaglandian sa iba. Di yun, parang ano na rin ng mga lalaki, tapos hanggang sa nagkahiwalay sila, pero mahal niya yung babae, kaso no choice na yun, ng babae kasi nga nagkaroon ng relasyon yung babae. Yun, nakapaglandian sa lalaki. Tapos, sa totoo lang, hindi pa siya, kahit gusto niya makauwi sa kanila, makita niya mga kapatid niya. Kasi hindi nga siya banda makauwi sa kanila kasi nga, hindi na siya pauwi ng parents niya, kaya mag-aral na lang. Gusto naman niya mag-aral doon, kaya lang, gusto niya kasi maging malaya. Kung ano yung relasyon, ano niya, ugali niya, pagkatao niya, gusto niya, i-show it na lang, pakit ilabas ba. Hindi na kailangan itago, para maging masaya siya. Kaso, bawal eh. Dalawa ata silang lalaki, tapos dalawang babae. Yun, kaya hindi pwede na, mga papakla-bakla siya, hindi na pwede. Kasi no choice eh. Ay, nangyari sa buhay niya, nakaramdam siya na, nagkarelasyon, nagkagusto siya ng lalaki. Masaya naman ako sana sa kanya kasi nga maganda siyang kausap kasama kasi nakakabanding-banding kami. Kaya lang naawa din ako sa kanya kaya hindi siya masyadong maging masaya kasi nagkaroon siya ng apartment kasama ng mga pinsan. Ayaw ng mga pinsan na bawal gumalagal, ayaw gumalagal pagtrabaho, uwi, parang estudyante pa rin. Oo. So ang ginawa niya, umuwi na sa probinsya yung mga pinsan niya, sinasama na siya, ayaw niya sumama. Lumipat siya ng ibang pinsan pero totoo, nag-iba siya ng ibang kampanya, pumunta siya ng ibang apartment. So yung mga kasama niya sa trabaho, ayun sinamahan niya sa apartment para magtuloy-tuloy ang kanyang trabaho. Kasi masaya siya eh. Kahit naman ako masaya ako doon sa kampanya kaya gusto ko pa rin bumalik doon. Kasi halos lahat ng mga kaibigan ko nakakilala doon, nakakabanding-banding. Kaya po sana hindi kami nakakapagchikahan ngayon eh. Kasi napasyal yung dati sa akin. Kasi lalo na pag may nakita na chismis naman. Nakakatawa lang sila kasi magkakismis ng mga lalaki niya. Oo, katuwa. Hindi sa dalaga sa akin. Pabakla-bakla naman. Yun, nakakatawa naman. Yun lang. Kaya for the first time, kaya finish niya yung buhay hanggang sa maging masaya siya palagi sa araw-araw. Kasi matagal niya nakatago ang damdamin niya. Basta sa kanya. Hanggat wala yung pamilya niya, malayo sa kanya, mga kapatid niya, mga parents, habang malayo sa kanya pati mga kamag-anak, masaya siya kasi relax siya sa sarili niya. Kasi napag-saya siya. Masaya siya. Yun lang. Kaya masabi. Kaya tayo magkape. Kung ano na. Ayan, tanghali na kayo. Kung nakakatulog tayo. Kape na lang ulit. Good day.